Sir, si Colonel Lanchica, di ba tinatanong ng mga senador kung isusunod na siya ng prosecution, pero nagtanong kami sa mga taga-prose, parang hindi pa sila nag-usap daw at wala pa silang decision na patawag siya. Yung may nagsasabi na ilan sa kanila, defense, may decision na yun kung iharap niyo po si Colonel Lanchica. Wala pa po because that will, as you know, ang part ng defense, no, we will just react doon sa gagawin ng prosecution. Meaning kung sa tingin namin, meron kaming mga points na kailangan naming i-clarify or mga depensa na talagang kailangan i-raise during our time to present our evidence in chief, doon po magdedepende kung sino yung mga testigo na ilalabas natin. No? As I mentioned yesterday, yung kung sino ang iprepresenta ng testigo ng bawat panig, ayan ay prerogatiba ng bawat panig. So if sa assessment po ng prosecution, hindi na kailangan, maaring ang hindi na nila i-present. Sa parte naman ng defense, titingnan natin kung sa tingin natin na integral para sa ating defense na maipresenta ang testigo, whether it's Colonel Lanchica or kung sino man, we will make that decision after siguro mag-rest, no, yung prosecution as to each article. Kasi syempre after nila matapos sa each article, titingnan na ina-assess na natin internally kung ano yung sa tingin natin kailangan nating mabigyan ng paliwanag pagdating sa depensa. So maybe after nitong Article 1, mag-uusap rin kami ng ating mga co-counsels para tingnan kung sinong mga kinakailangan naming i-present. Pero sa ngayon, since hindi pa po tapos yung Article 1, hindi pa kami makapagsasabi kung sino talaga ang mga testigo. Although, syempre, before we even went into this trial, meron na tayong mga, kumbaga, parang sa papel, working draft. Meron tayong working framework kung sino yung gusto nating i-present. Pero it will still be subject to changes depending on the presentation of the prosecution. Sir, and based on that working draft, is Colonel Lanchica drafted already? I cannot disclose at this moment.